What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo, magandang buhay. Ayan, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Doon sa mga bago natin subscriber, maraming salamat. Sa mga nag-share ng video natin mga kabayan, maraming salamat po sa inyo. At ayun mga kabayan, doon sa ginanap kahapon na pagdinig dyan sa budget ng OVP, si Akop mga kabayan ay nalecturan ng ating magaling din na isang chief of staff, no, na si Attorney Lopez. So pakinggan natin mga kabayan itong pag-lecture, no, ni Attorney Perez mga kabayan. Nakakatuwa lang mga kabayan at matinding nakinig si Akop, no. So pakinggan natin mga kabayan. Could you please educate me? How did we violate the principle of separation of powers? For the record, it says, the principle of separation of powers is violated when one branch of government unduly encroaches in the domain of another. Jurisprudence provides that there are only two ways to violate the subject principle, namely, by impermissible interference with another department's performance and by assumption of another department's functions. Here, it is clear that the subpoena was not issued in aid of legislation and thus exceeds the legislative power of inquiry, and its issuance impermissibly interferes with the exclusive functions of the Commission on Audit and infringes upon the independence of the Commission. And then, first, Congress has no power to participate or otherwise take part in any audit process. Obtaining any information in a pending audit clearly does not serve a legislative purpose of drafting or remedying legislation. Second, the audit decisions which the committee seeks to obtain are in cases still pending adjudication and therefore not final, not conclusive, and cannot be used as a fair, accurate, or intelligent basis for legislation. Third, COA has already published its annual audit reports for fiscal year 2022 and 2023, which are specifically intended to aid the executive and legislative departments in crafting responsive laws and regulations. Fourth, the only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds by the offices headed by the Vice President and purportedly whether such use follow the guidelines. During the subject hearing, Representative Castro stated, since hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report o yung anumang observations ng COA, ang mga taong bayan po interesado dito sa confidential funds at kung paano ito ginamit, kung ito po ba ay sumunod dun sa guidelines. Also, as reported in the media, Representative Castro has been known to say that the Vice President has not yet satisfactorily explained the OVP spending of confidential funds in 2022. She added that the VP still has yet to account how she spent the said funds in 2023 and that she is not off the hook yet. End of quote. This is not related to any legislative purpose. There is no congressional power to expose for the sake of exposure. The determination of whether the utilization of the funds complied with audit guidelines falls within the exclusive mandate of the Commission on Audit. It cannot be overemphasized that COA has the exclusive power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of, and expenditures or uses of funds and property. Constitutional framers envision the COA as a dynamic, effective, efficient, and independent watchdog of the government, and for this reason conferred upon it broad and extensive powers. Allowing a committee of the House of Representatives to subpoena audit decisions pertaining to an ongoing audit will only hamper the COA's performance of its duties. On the other hand, the determination as to the legality of confidential funds solely falls within the exclusive mandate of the judiciary. Clearly, therefore, Congress cannot infringe upon constitutional mandates vested upon other branches of the government. So, yun mga kabayan, narinig natin, no? Ang paliwanag dito ni attorney, no? Matyaga naman nakinig mga kabayan si Akop, si Congressman Akop.
At masasabi natin dito mga kabayan na talagang pagdating mga kabayan dito sa budget ng OBP, dito sa confidential funds, ay paghahanap lang ng butas, no, na wala nagmala COA ang ating Congress, no. Sila na naging auditor kasi mga tinatanong diyan, saan dinala, paano nagamit. So sila na mga kabayan ang auditor natin. Napakagaling ng ating mga kongresista, So, yan, ako, makinig ka. Dapat yan natututunan mo nang hindi kayo nagmumukhang walang alam pagdating dyan sa confidential funds na iniimbestigahan nila, diba mga kabayan? So anyway, ayan, hanggang dito lang muna mga kabayan yung video natin, at maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong subscribers natin, sa mga nagsishare, sa mga nagko-comment, maraming salamat mga kabayan. At magkaisa tayo, no? Sana mawala na tong mga gantong tao dyan sa Congress mga kabayan. Sayang yung sweldo, sayang yung ginagastos nila dyan sa pagdinig-dinig ng hearing na yan. Kasi budget yan, may budget na ginagastos, bayad sa mga papers, bayad sa staff, bayad sa kuryente, sa pagkain nila mga kabayan, sagot ng Pilipino yon. So, mapapansin ninyo na wala naman silang nagagawa diyan mga kabayan, kundi puro Duterte, no? Siraan yung mga Duterte. Na while habang sinisiraan yung mga Duterte, lalong nagiging famous, no mga kabayan. Talagang matyaga na nagtatrabaho yung ating OBP kahit na tinagpasan nila ng budget, no. Kawawa naman mga kabayan yung maapektuhan na empleyado ng ating OBP, no. Kasi wala mga kabayan, tapyas yung budget, paano pagkakasyahin yun, 'di ba? So ayaw nila kasi na ang OBP natin ay pagtrabaho at makasalamuhan ng ating mga ilang kababayan, no? Napakalayo mga kabayan dun sa dating administrasyon na nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit naninira yung Vice President, pero 'di ba? Hinahayaan niya at siya pa nga pumipigil na wag i-impeach, ganon, 'di ba? Yung magpapile ng impeach i-terminate. Pero yung pangulo, mga kabayan natin ngayon, wala, 'di ba? Laging kung ano sinasabi sa media, no mga kabayan, at saka hindi nababalita yung ginagawa ng ating OBP na pag napunta kung saan, never nilang nabalita mga kabayan dyan sa mainstream media. Buti pa sa social media mga kabayan, updated kung saan napupunta yung Vice President. Dito sa sa mainstream media natin, never nilang binalita. Nakapokus lang sila kay Bongit mga kabayan, na tuwing na lang magsasalita viral din mga kabayan. Katatanim lang na binangga ng barko, ang lakas ng hangin. Ngayon pa lang nalaman mga kabayan yung disaster na climate change. Isan mo nakita yun, 'di ba? Ganon ang ating napakagaling na pangulo. So wala talaga tayong aasahan mga kabayan. Good luck na lang talaga sa Pilipinas. Napakatagal pa niyan mga kabayan. 3 taon pa tayo mag-iintay na magsasaper dyan sa mga tulonggis na yan nandyan sa gobyerno. So ayan lang mga kabayan, maraming salamat sa inyo. See you sa susunod na video natin at ingat kayo palagi.